ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Sa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kita subong mga biyan sang Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. We are down sa second to the last Wednesday sa ikapito nga bulan sang 2026. Good afternoon sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga taxi drivers, jeepney drivers, sa aton nga mga tricycle drivers, mga street sweepers naton, mga traffic aids naton, kag syempre no sa ibang pagid naton nga mga mamumugon diri sa Western Visayas. Syempre, good morning, good afternoon, o kung maayong gabi man sa aton nga mga overseas of Filipino workers and those living abroad. Kamusta ka mo, no? Kabay pangayara ka mo mga biyan sa maayong nga kahimtangan. Mga biyan sa kinaantahan akong inyo alagad Marian Grace Aranyata. And mag-aop na kita tubtubla 1:55 subong nga hapon. Sa aton mga biyan nga pagpangalaga this afternoon sa programa Balita Sosyal, lakip mga biyan no, sa aton nga pagpatpaton, nagakuha kita no sang update sa aton man nga pagpatuman sang expanded unified package for livelihoods industry, food and transport o kon uplift diri sa aton mga biyan sa Western Visayas and at the same time no sa Negros Island region. Later on mga biyan makaupod nato ng aton nga Regional Director sa DSWD NIR si RD Arwin Raso sa ikatatlo mga biyan no nga pagpatuman or since no sang roll out sang siniman nga uplift program sang Monday. Kamusta ho nato no sa subong nga day 3 pila na bala ka mga benepisyaryo no sang aton nga uplift sa Group 1 and Group 2 no dito sa Negros Island region ang nakabaton man sang ilang assistance. Siplatan taman mga beno ang regional data naton diri sa Western Visayas
pabati namon sa inyo no ang pilaman sa mga pahayag diri no sa mga benepisyaryo nga nakabato no sang ilang cash assistance. May espesyal pagid kita mga biyan nga bisita nga makaupod later on man no subong nga hapon ang aton mga biyan nga Public Affairs Office Head no sang aton nga PhilHealth Region 6 si Ma'am Janemy Halbuna. Istoryahan naton mga biyan no ang members registration naton, especially ha sa aton dira no nga mga kauturan nga hindi pa rehistrado sa PhilHealth o kung sa aton no nga mga yakap clinic. And at the same time, mga biyan, may partnership ang aton nga PhilHealth, kaupod man no ang aton nga Philippine Statistic Authority. Hibaloon naton mga biyan, no? Iti nagsanib puwersa, no? Nagtingob ang aton nga PhilHealth and PSA. Para mga abyan no, sa isa ka agreement. Ano bala ining agreement no? Kag paano mabuligan sang sining nga agreement nga mapadali no ang pag-release sang aton man nga PhilSys ID. But for the meantime mga abyan magakuha kita na isang pinakalitas nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya si Sir Charlie Depra. Sir Charlie, maayong hapon. Yes, ma'am, mayong hapon sa tanan nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Yari pinakauling nga nakal sang panahon karon nga adlaw, Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Southwest monsoon nagapikto sa Mindanao, kaga Palawan, samtang trough naman sa low pressure area, nagapikto sa eastern section sa Southern Luzon, kaga Visayas. Pangusining nga sistema, dito sa aton sa may Western Visayas, particular na ang syudad ng Iloilo, karon nga adlaw padayon maka-experience sa magalumon nga kalangitan. May mga scattered nga mga pagulan pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon. May hinatubtob makasarangan nga hangin, magali na bagatan ng katungdan pa na bagatnan, magadala sa nga makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 24 tubtob 33 sa degree sentigrado. Ang adlaw nagbutla ka lang 5:36 kinas ang aga, magatunod alas 6:16 karon sa hapon. Kaya ni pinakauling nga nakatsang panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Yes. Sir Charlie, may ara kita LPA o kung bagyo sa siludokon sa Guaman sang PAR? Yes, LPA na nakasunod din kina sa PAR, and then allocation niya as of now nasa 1,015 kilometer east of southeastern Luzon. Dako, Sir Charlie, ang posibilidad bala or may posibilidad nga maga-develop ini sa isa ka bagyo? Yes, tama. Nasa high chance na ini mag-develop into a tropical depression ang nasambit nga LPA as of now. And kung mangin na bagyo, Sir Charlie, no, ano ang mangin pangalan sini? Yes, pag nag-develop iti into tropical depression sa sulod ng PAR, ini pagkatagaan sa local name nga Quiapo. Pero sir, balikan na nato no diri sa Western Visayas no, makita bala nato no nga posible maapektuhan kita sang siniman nga kung mag-develop into isa ka bagyo. Yes, ang ining bagyo ko nato na pagkasundo ng iyang initial track, possible ini madulong sa may extreme o kuno northern Luzon area, and then possible ini paglapit niya sa kalupaan maga-enhance naman ini sa southwest monsoon, kamo naman ini magadala sa mga pagulan diri sa ato sa may Western Visayas. So pabaskugon sini sa Charlie ang southwest monsoon. Yes, tama ma'am. Sir Charlie, may we know as of now may makita bala kita no nga mga lugar nga nagaulan diri sa aton? As of now, base sa ating Doppler radar, yung mga pagulan lang na nakita natin, kaya may mga thunderstorms kita na isyo sa bahit sa southern portion sa Panay Island, kaga southern portion sa Antique. Maglawas na, wala naman mo. Lastly, Sir Charlie, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Yes, sa aton mga tagpalamati, sa gihapon, mag-aligman kita. Bangod meron kita ginamonitor as of now sa LPA, kaga matasan siya sa mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Kaga ilabi na aton mga pumuluyo nga nag-star o kung apuyo sa mga low-lying mountain areas sa possible nga mga flash floods or landslides tungod sa padayon nga mga pag-ulan na dala ini sang southwest monsoon sa mga masunod nga adlaw. Yun. With this, Sir Charlie, madamo nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome, may hapon sa liwa. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Charlie Depra sa ang aton ng DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa aton sa pinaka-latest nga weather update.
Sa mga biyano ka low pressure area, ang nagsulod no sa Philippine Area of Responsibility, and according ni Sir Charlino dako ang posibilidad nga maga-develop ini into tropical depression o kon bagyo kag paghahatagan ini no sang local name nga Quiapo. So ang panugyan no, especially for those no living sa mga low-lying areas naton, sa mga landslide prone areas naton, ang ini mga abyanong bagyo or ini no nga mangin isa ka bagyo, pabaskugon sinino ang southwest monsoon nga amuya ang magadala sa aton sang pag-ulan-ulan. Gani no, make sure gid ha kung may mga advisories no ang inyong mga lokal nga panguluhan, especially sa pag-evacuate no, sundon gid. Iti we don't want no nga may mautas ang kabuhi bangod man sa kalamidad. Philippine Standard Time, 1:13 sa hapon. Mga biyan, as mentioned earlier, sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon diri sa programa Balita Sosyal, istoryahan naton mga bino ang pagpatuman sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon uplift diri sa aton sa Western Visayas kag sa Negros Island Region. Sa aton mga biyan nga pagbalik, makaupod nato no ang aton nga Regional Director sang DSWD Negros Island Region, si RD Arwin Razo. Hibaluon naton mga abyan sa day 3 sang aton nga pagpatuman sang uplift dito sa NLER. Pila na bala no sa mga target beneficiaries naton sa Group 1 and Group 2 ang nakabaton no sang siniman nga cash assistance. For the information no sang aton nga mga tagpalamati sa sini mga abyan na expanded uplift naton, may ara no sang tatlo o gintunga no sa tatlo ka kategorya ang makabaton sang aton nga cash assistance. Sa Group 1 naton mga abyan no, those beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps kag sang Walang Gutom Program. So ini sila sa Group 1 makabaton no sang one-time grant. Iti on top no sa sini nga cash assistance, sila yung mga abyan may monthly ini sila nga ginabaton or subsidy coming from our government. So ang 4Ps naton may ara no ang aton nga kabataan may ginabaton ini sila for their education, may suporta man sa health. And sa aton nga Walang Gutong Food Stamp Program, may monthly redemption ini sila kung sa diin 3,000 pesos per month ini siya nga nagasulod sa ila nga electronic benefit transfer card o kung mga EBT card nila, kag amo ini ang ginagamit sa pag-swipe no kung mag-redeem sila kada bulan. So on top of that mga abyan, sa monthly nila nga ginabaton sa sinino nga uplift program, makabaton man sila sang one-time support. Samtang no sa aton nga Group 2, amo ini mga abino sa Group 2 naton, amo ini sila ang makabato naman nga sang 2,000 pesos nga cash assistance halin subong nga bulan sang Hulyo until Disyembre. So sila ini mga abyano ang mga poor and near poor naton nga nalakip no sa CBMS 2024 nga gin-validate sang aton nga DepDev kag sang aton man nga PSA. Samtang no ang Group 3 naton are those beneficiaries naman yun no sang aton nga SSS. So kung sino ang nakasulod sa ilang database no nga low income wage earners, amo ang makabaton sang programa. So later on hibaloon naton mga abeno for Group 1 and Group 2 sa DS or sa Negros Island Region, pila na bala ang nakabaton kag pila pa ang ginalauman nga magabaton sang ilang nga cash assistance. So bantayan mga beno sa aton nga pagbalik, makaupod naton si DSWD NIR Regional Director Arwin Razo. Mga ben, magabalik kita diri sa programa Balita Sosyal. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution?
Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito ring inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Philippine Standard Time, launa 17 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, no, aton pag-istoryahan subong nga hapon ng pagpatuman sang aton nga Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon uplift assistance no sang aton man nga gobyerno sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Tabuk kita mga biyan no, sa aton nga Negros Island Region. Pila na ba no, sa aton nga mga benepisyaryo sa Group 1 and 2 ang nakabaton sang ila nga assistance. Yari mga biyan sa atong piyak nga linya si Regional Director sang DSWD NIR, Arwin Razo. RD, good afternoon po and thank you for saying yes sa interview po na ito. Po, especially sa mga listeners natin, sa mga barangay na inaabot ng ating signal within the region and even outside the region. Yes. RD, we would like to ask, no, or we would like to know, RD, kamusta po yung implementation natin ng uplift program dyan po sa Negros Island Region? Well, for NIR, this is our third day implementing the uplift assistance to our vulnerable households. And today, we were able to serve 5,600 plus households in the piloted 5 LGUs muna yung inuna namin, both in Negros Occidental and Negros Oriental provinces. So as of 6 p.m. yesterday, nakapagtala kami nung 5,657 served beneficiaries, equivalent to 11.3 million pesos. So medyo malayo pa yung tatahaking biyahe ni NIR for us to cover the target of more than 160,000 households in the 3 provinces of NIR. So yun yung journey ni NIR for the uplift assistance being implemented by the SWD. Yes. RD, you've mentioned 5 pilot areas or LGUs dyan sa Negros Island region. May we know ano po itong 5 LGUs natin and bakit po napili itong 5 LGUs po? Well, actually, we have the option of implementing it massively. Kaya lang, sa level ng management ng DSWD NIR, tingnan ko muna yung ano ba yung mga potential challenges that we may encounter in the course of doing the distribution of the assistance. Kaya we identified Dumaguete City and Valle Hermoso town in the province of Negros Oriental. And then we have 3 in the province of Occidental. We have Sagay City, Talisay City, and then the other one is municipality of Hinigaran. So ang identification naman namin dito is kumuha kami ng isang LGU na medyo malaki yung target like Sagay. They have more than 4,000. Tinignan din namin yung isang munisipyo na mayroong target na more than 2,000 para makita namin yung mga gaps and challenges na kung saan siya yung magiging input namin for some of our adjustments in the massive payouts that we will be doing starting next week. So, yun naman yung aming yung strategy, kumbaga localized strategy para we can make the distribution efficiently and less yung mga intervening factors that may hamper
yung tuloy-tuloy na pagpapatupad ng uplift assistance sa ating mga kababayan dito sa Negros Island region. Yes. RD, correct me if I'm wrong, the target is 116,000 plus. Yeah, to be exact, for NIR, meron kaming 160,892. Mhm. Karamihan dito ay ah, karamihan dito ay nasa Negros Occidental. Mhm. Pero meron siyang additional na we're trying to get the complete figure. Parang meron pa kaming around more than 60,000. Ang importante is we can take off. Yes. Naka-take off na kami, and then kung meron mga additional, we will fully cover all additional or potential households that would benefit from the uplift assistance ni DSWD. Yes. Yung more than 116,000 RD for group 1 and group 2 na po ito, or is it for group 2 only? Ano po ito? This is for, kasi meron kaming tinatawag na, yan nga, yung bucket 1, bucket 2. Yes. This group, so basically, ito yung mga identified poor households ng community-based monitoring system of Okay. of PSA rather, of the Philippine Statistics Authority, na hindi sila na-cover ng food stamp program or yung walang gutom program ni DSWD din, and hindi rin siya covered ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. So ibig sabihin, ito yung mga natukoy na poor households na posibleng walang mga 0 to 18 years old kasi conditional cash transfer yung 4 Yes. piece, Yes. at hindi din sila na-cover ng walang gutom program ng DSWD. Yes. So ito yung grupo na ito. So yung isang grupo naman ay yung mga 4Ps, Yes. existing 4Ps beneficiaries. Sila naman walang problema because ita-top up na lang siya doon sa kanilang Okay. cash grant na regularly binibigay ni DSWD every monitoring period. So that's roughly every 2 months. Pero for the uplift, ito na yung ano namin, ito yung ita-top up sa kanila. So ang group 1, ito na po yun, ang DSWD 4Ps at walang gutom program beneficiaries. Kasi even yung walang gutom program beneficiaries, bibigyan din namin sila. Yes. So all over the region, we have 51,000, more than 51,000 na walang gutom beneficiaries. And for 4Ps, we have more than 100,000 din yan all over the region. And then itong group na ito, itong sinaserve namin ngayon, itong pinilot namin sa 5 LGUs, ito yung mga non-pantawid beneficiaries and walang gutom program beneficiaries. But yung sa group 1 natin, RD, na 4Ps and sa walang gutom, when can they expect yung papasok po sa kanila yung itong assistance natin under uplift? So yung walang gutom program, we're going to start the food redemption activity. Doon na namin isasama. Okay. We'll start by Friday of this week. And then, right after nila maka-redeem nung kanilang mga, di ba, yung mga food packages, Yes. isasama na namin yung 2,000 pesos na cash na ibibigay namin during the redemption activity. Yun. RD, you've mentioned no, parang malaki-laki pa yung kailangan natin i-cover for the uplift program no, sa group 2 natin. When tayo sasagawa ng massive payout natin sa ibang mga LGUs? Pinapaplat ko lang yung schedule, but expectedly starting next week, halos magsa-simultaneous implementation kami. Taking into considerations the lessons namin dito sa pilot testing namin sa 5 LGUs this week. So start kami next week for the massive all over the region, and hopefully wala namang masyadong challenges na na-encounter kami sa 5 LGUs. Ang ano lang doon is may mga kababayan tayo na nasa malalayong lugar, of Yes. course. Medyo isang concern namin, how are we going to do it for the subsequent or succeeding na Yes. payouts, because per program policy,
manual payout namin ay yung first First, month lang. yes. Kasi they are entitled, itong group 2, itong pinipayout namin ngayon, they are entitled to receive 2,000 pesos per Cash. month for 6 months. Yes. Pero yung subsequent na payouts ay either digital or through the respective land bank accounts kung meron silang land bank accounts. Kaya medyo maproseso ito. During the payout namin itong sa 5 LGUs, talagang tinulungan maka-enroll doon sa mga GCash or yung may mga existing na account sa land bank. Yun na yung gagamitin namin para doon na namin i-deposit or iti-channel yung susunod pang 5 months na marireceive nila. So, all in all, for 6 months, they're going to receive 12,000 subsidy coming from the uplift of the SWD. Yes. And Ardino, you've mentioned parang sa first month natin is personal yung pagbigay natin ng cash assistance, but for the succeeding, no, meron tayong mga paying channel. So, paano po nai-inform yung mga beneficiary natin that they are qualified for this uplift program, and paano yung pagpili po nila ng mga paying channels nila? Well, doon, unang-una, we provided the local social welfare and development offices with the list of the households na hinango namin doon sa community-based monitoring system of the Philippine Statistics Authority. So para hindi siya para orderly yung conduct ng payout, LGUs conducted yung parang pre-validation kasi kailangan namin na meron silang valid ID. Ideally nga is dapat meron silang PhilSys ID. So what we did, we also coordinated and requested PSA to be present during the site, during on-site na payout namin, off-site payout rather, para balikan natin mga biyan sa dili namang madugay, no, si Regional Director Arwin Razo sang Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region, no, para sa aton man nga pagpangayo sang update. Sige. RD, Hello. sige po. Yes, Yes. po, continue lang po tayo. Yes, what we did is we provided the list to the local social welfare development officers. So sila na nag-inform dun sa mga potential beneficiaries in the respective jurisdictions. And then after that, kung yun ay, they are present in their community. So sila na yung nag-schedule kung anong oras sila, saan silang payout center. And then doon naman sa payout center, we requested the PSA. Ideally kasi dapat meron silang PhilSys ID. So para magkaroon sila ng access at makakuha sila ng PhilSys ID. And then meron ding mga representatives yung ibang coming from GCash para matulungan together with our team. So marami kaming staff na nag-augment to guide our beneficiaries kung paano mag-enroll doon sa GCash. And then ano yung nilang pipiliin nilang channel? Is it kung meron silang account kunyari sa LBP, yun na ba yung gagamitin nila or mag-GCash na lang sila para maka-enroll sila? And then kukunin namin yun kasi sa sunod, yun na yung ano namin, yun na yung magiging reference channel na kung saan doon na namin ilalagay or papadaanin yung kanilang subsidy for the remaining 5 months. Yun. RD, before I let you go, no, this coming Monday, no, yung president natin ay merong 5th SONA. Ano po ba yung ine-expect natin na the president will mention po, especially sa mga programs, services, and mga services po ng ating DSWD? Well, kami naman ay very optimistic na the president is always recognizes DSWD for all the services or programs na tingin niya ay makakatulong sa mga kababayan nating mahihirap, lalo yung mga Pilipinong mahihirap. And ako naman ay tingin ko baka itong uplift na ito base doon sa Executive Order number 110 na kanyang pinirmahan ay baka ma-mention pa niya ito sa SONA. And of course, yung other flagship projects niya like itong walang gutom program para maibsan at mabawasan yung
involuntary hunger natin sa ating mga kababayan. And also yung yung Pantawid Pamilyang Pilipino program na isa sa napakalaking portfolio ng DSWD. And iba't iba pang innovative projects ng DSWD. Hopefully, ko naman ay naniniwala na si President naman ay pinagkakatiwalaan talaga yung DSWD and the rest of the government institutions when it comes to implementing or strengthening yung social protection for all Filipinos. Yun. RD, lastly, your message po sa ating mga tagapakinig, especially dyan sa atin sa Negros Island region. Well, sa mga kababayan po natin, especially dito sa NIR, sa inaabot ng ating signal sa hapong ito, just wait for the information coming from the local social welfare development officers. Kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan at we are sharing the list of our indicative targets per LGU para sila na po yung mag-inform at magpaalam sa mga barangay kung sino yung mga nasa listahan ng community-based monitoring system. So ito po ay, kung wala ka po talaga sa CBMS, talagang we cannot serve yung mga wala sa CBMS. So we are using the poverty data generated by the community-based monitoring system of the Philippine Statistics Authority this time because of the CBMS law. So, yun lang yung pinapaunawa namin sa publiko, sa mga kababayan natin, makipag-ugnayan lang or mag-antay lang ng impormasyon sa inyong mga local officials, lalong-lalo na sa ating mga local social welfare and development officers, yung mga social workers natin sa mga LGUs. Sila naman po yung aming counterpart para ipaalam at hanapin kung sino yung mga nasa CBMS na listahan na bibigyan natin ng uplift na subsidy for starting July hanggang August. Yun. O hanggang December, I mean, Yes. for the group 2. Yun. Okay. With this, RD, maraming salamat po sa time na binigyan niyo po sa amin dito sa Radyo Pilipinas, Iloilo at Sabagan. Good afternoon, RD. Thank you very much. Bye-bye po. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Regional Director Arwin Raso sang DSWD Negros Island Region. So as of now mga biyan no, ang aton nga DSWD NIR nakapanagtag na no sa masobra 5,000 ka aton no nga mga benepisyaryo sang uplift dito no sa mga or sa pilot areas naton 5 ka LGUs no and naka-disburse ini no ang aton nga DSWD NIR sa masobra sa 11.3 million pesos. So hulat-hulat lang no according kay RD no sa iba naton nga mga local government units ang aton no nga DSWD NIR will start no sang massive payout next week. So lantagon ninyo mga bino ang schedule dira sa inyo nga mga lokal nga panguluhan. So ari bala mga bino ipabati naton ang pila naman ya or ang una no ipabati namon sa inyo ang pahayag diri no sang isa ka benepisyaryo gikan mga bino sa Talisay City, Negros Occidental nga nakabaton sang iya no nga assistance sa idalom niya sang uplift or expanded uplift program. Pamatian naton si Nanay Emily Montefalcon. Isang dako sang bulig sang DSWD sa 2,000 na amo na bakon sa buong adlaw. Dagdag pasalamat kay kay Pangulong Bongbong Marcos sa iya nga bulig sa amo. Ini nga kwarta among gamiton para sa akong nga bata nga nag-eskwela sa college. Thank you. Kaya madamo. So there you have it mga Pino, si Nanay Emily Montefalcon, 53 anyos no, and according sa iya, ang livelihood diri no o kuno ang ubra ni nanay amo ang pagpanglaban no kag bantay no sang iyang tindahan. So si Nanay Emily mga biyan may ara sang 5 ka bata kung sa diino duha ang currently nga naga-eskwela
Kag sunod sa iya dako gid ang bulig sang siniman nga 2,000 uplift program or uplift assistance para sa ila man nga galastusan sa sulod sang ila nga panimalay kag syempre sa iya nga bata no nga nagaeskwela sa college. Samtang mga abyan diri sa aton sa Western Visayas, may ara man kita mga abyan no nga mga benepisyaryo diri no sa idalom sang aton nga expanded uplift program. So we have 236,000 sa group 1 nato no sa walang gutom program. More than 21,000 kag sa 4-piece more than I stand corrected no sa walang gutom program naton 217 or 21,000 beneficiaries, and for our 4-piece we have 137,000 plus nga mga beneficiaryo. Samtang sa group 2 naton may ara kita no more than 77,000 nga mga beneficiaryo for a total of 236,000 plus nga ginalauman naton makabaton for group 1 and group 2. So ari mga ben ipabati taman no ang pakayag diri sang isa naman niya ka nakabaton sang iyang assistance ikan diri sa aton sa Iloilo City si Nanay Gina Solihon. Po si Gina P. Solihon, isang parent leader, purpose beneficiary, taga North Pundidor. Nagpapasalamat po ako na ako isang ina na member ng purpose, binigyan ng uplift ayuda na 2,000 pesos at ibibili po ito ng mga pangkailangan ng aking anak, gamot, vitamina, pagkain at saka pangbayad sa kanilang pag-aaral at saka ibibili ng kung ano pa yung dapat kailangan sa kanilang pag-aaral. At nagpapasalamat din po ako sa DSWD as a parent leader at saka Panginoong Isos, number 1 sa ating puso. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon. Yon. There you have it mga biyan, si Nanay Gina Solihon, isa no ka Pantawid Pamilyang Pilipino program beneficiary, parent leader man no, kag syempre mga biyan uplift beneficiary. So si Nanay nakabaton sang iya no nga 4,000 or 2,000 pesos. That is a one-time grant no sa aton nga mga 4-piece beneficiary and walang gutom program beneficiary. So padayon no ang aton nga paghihiwat sa payout no diri sa Western Visayas and sa Negros Island region. So once again bantayan ang schedule no sang payout sa inyo nga mga LGU. Philippine Standard Time launa 39 sa hapon mga biyan. This time no another guest naman ang aton nga makaupod live sa Zoom naton mga biyan. Ibaloon naton mga biyan no ang paano bala no mas mapadasig ag mas mapadali ang ato nga PhilHealth registration sa mga members. Kag syempre mga abyan no may ara sang partnership ang ato nga PhilHealth kag Philippine Statistic Authority no kon PSA ano bala no ang natuhoy sa sining nga agreement. Yari mga abyan sa aton nga Zoom ang aton nga chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6, si Ma'am Janemy Halbuna. Ma'am Jan, good afternoon and thank you so much for saying yes sa sininga interview. Yes, mayong hapon, Ma'am Yurian, mayong hapon sa tanan yung miyembro sa aton sininga PhilHealth. Yes, Ma'am Jan, una naton no nga istoryahan subong nga hapon ang aton no nga PhilHealth registration no. Bati namon may ara nga mas mahapos, mas madasig nga pagparehistro para sa aton nga mga miyembro. Ano bala ini Ma'am Jan no ang bag-o naton nga steps para sa pagparehistro sa mga members naton? Yes, Ma'am Yurian, no, happy kita na mag-share sa aton sining mga tagpalamati subong nga hapon yang aton sining PhilHealth no. Nagpag-study sa pamaagi para mas mapahapos no kung mapadasig ang aton sining pagparehistro sa aton sa PhilHealth. Although kung natawan natin ang data natin currently no in terms of registration for the entire Region 6 we are already at 95.74% no. So less than 5% na lang gid na mga tutunan natin hindi sa covered sa atin sining PhilHealth. But of course, na-mention ko gani may mga bracket nga pamaagi para mas mapadasig natin pag masiguro natin yung ma-cover din
nato ang tagsa-tagsa ka mga funksyonan nato diri sa rehiyon. So duwa ka klase no ang aton sini nga proseso sa pagparehistro. Ang usual naton kung sabihin nga nagapagkapita sa opisina sa aton sini nga PhilHealth, Yes. Mhm. pag may ara na kita nga online registration no. Okay. So hindi na kinahanglan ang pagkapita sa office simply to register no sa aton sa PhilHealth. Mhm. Ma'am, diyan ang ini 'no, nga pagparehistro especially online nato 'no, paano ini mabuligan 'no, ang aton or paano pa gid naton ma-encourage 'no, ang, less than 5% nga wala na lang gid nakaparehistro? Yeah, so, ang aton siningang kaya naman dato gid sa aton sining PhilHealth ma-cover ang tagsa-tagsa Mhm. para sa panahon sa pagkasakit, no? Di panahon sa confinement o emergensya, mayroon kita nga benepisyo nga ma-avail sa aton sa PhilHealth. Although may programa kita ang kung sabihin at the point of availment, pina-cover man natin sila automatically because again, other than automatic naman yan nila sila yung Yes. membership. Mhm. But of course, gusto namin din mamirian na wala pa nagabutang yan siya, wala pa sa may nabisakit or na fine, covered na pag-register na ang atong sili nga mga niyem. So, muna ang ginatrabaho ginaton sa mo nga gusto din nato no, asa na natin mga kapital prior pa no, nga nag-avail sila sa ilang services, they are already covered by PhilHealth. At least, no, kaya ra kita benepisyo sa PhilHealth kaya hindi Yes. kinahanglan nga kita magmasakit no, kay kasi gana tinutuyo ganin sining atong programa ang pahilayo, malitawan natin ang pagmasakit. So, to be able to avail from that research, matter na PhilHealth, kinahanglan rehistrado man ko siya. Yes. So, Mhm. ang mga so, yan na isa naman sa kita leave no, because of sa confinement and all, wala nang minagasakit niya sa ating sinumipis pamilya, pero ang requirement natin for you to avail of our patent Yes. benefit, wala ating PhilHealth, kinahanglan man, na-rehistrado ito. Yes. Actually, Ma'am Jan 'no, amo ina 'no, kalabanan sa aton nga mga tagpalamati 'no, base datot 'no, nga, right after magpa-register nila sa PhilHealth, maka-avail sila sa PhilHealth gamot. So kinahanglan anay nga magpa-register man sila sa mga, yakap clinics naton. Tama na sa Mhm. iyong mamilya, no? Kaya nga aton sini nga yakap, of course, amo na siya ang maga-prescribe, Yes. no? Sa aton sini nga outpatient medicines, no? Nga kung ara siya nakalista sa aton sini nga Yes. gamot, syempre ma-avail na siya naton sa aton mga sini mga accredited pharmacies. Pero kinahanglan gid nga magbisita gid sila sa aton sini nga yakap clinic kaya ang aton mismo nga yakap doctor amo ang Yes. mag-prescribe sa sini nga mga drugs and medicine. Yes. Ma'am Jan, balik kita 'no, sa aton nga online registration 'no, sa aton nga mga kauturan, especially those 'no, nga mga, malayo abi 'no, sa aton nga mga LHIO, mga offices naton, pero may mga internet access. So, paano sila online register? Yes, very simple lang aton sila nga proseso at aton sila nga website, no? Sa www.philep.gov.ph, may ara kita dira nga online services, no? So, i-click lang nila ang register and then fill out nila ang aton sila nga PhilHealth member registration form. Mhm. Once na fill out na nila ang form, i-upload lang nila ang scanned copy, no? Sang sina nga dokumento, no? Okay. Tungkol sa ila sila nga supporting document. So, syempre, kung mga aton sila miyembro is all, ang aton na sila i-attach is kopya sa niya sini nga birth certificate, ang PSA birth certificate niya, no? Or any valid ID. Kung married naman, pinahanglan naton ang kopya man sa niya sini nga marriage contract. And once ka na-attach na siya naton, ang ilang nga file, i-submit lang siya naton. Pag ang guarantee sa aton sila nga PhilHealth, once ma-receive na naton ang ilang sila nga application, i-process na siya naton mamirian 3 to 5 working days, Okay. pag ihatag balik no, sa aton silang mga miyembro, ang iya nga PhilHealth identification number, Yes. Mhm. amo na ang mag-serve nga permanent no, pag lifetime number niya, kaya mo na ang ganito niya every time na magkinahanglan siya sa iya sila beneficiary sa PhilHealth. Mhm. How about ang ilang nga PhilHealth ID if they want Ma'am Jan 'no, nga, hard Mhm. copy abi sang ilang nga ID, di nila pwede inikwaon? Yes, ang aton siningang ID, kagupod sa aton siningang member data record. Actually, ang ID, kinahanglan gid sa office, no? Naton pangon. Mhm. So any nearest PhilHealth office, Okay. pwede na natin bisitahan kung po ang aton siningang ID. Pero ang aton member data record, again, using sa aton siningang online, na Mhm. PhilHealth member portal, pwede naman ang nila ma-access, no? Yes. Ang ila siningang record. And they can readily print man. Sa sila nga member data records, ila mismo man nga bisan sa balay, no, or sa office, no, as long as connected sa ila man na printer. Pero ang ID, ma'am yan, pinahanglan din sa ato sila opisina sa PhilHealth.
to emphasize in terms of availment, no? Hindi a requirement ng PhilHealth ID. Okay? Ang requirement for you to avail of your PhilHealth benefits is your PhilHealth identification Yes. number. Mhm. Pero syempre, ang ID na doon, amo ng proof man, no? Sa aton sila identification, no? So, pwede na sa sanitaan, hindi na pa matungkod lang na ikaw, no? Ang member sa PhilHealth na naka-indicate sa sila nga ID. But again, when you avail of the benefit, ang kinanglanon lang natin is your 12-digit na PhilHealth identification number. Yes. Ma'am Jan, for the benefit no sa aton nga mga kauturan, especially sa mga wala pa nakapa-rehistro no sa aton nga PhilHealth no, especially sa aton nga mga self-employed no, pila ang kinahanglan nila nga bayran, and sa aton man nga employed pila ang ila nga or sa aton nga mga employers dira no nga wala pa nahulugan diri sa ila man nga mga trabahante no, pila diri dapat no ang ila nga ihulog kada bulan. Yes, current nga premium rate na ginasunod natin is at 5% of your basic monthly income. So para sa aton mga voluntary paying members, ang minimum natin is 500 pesos na sa minimum year yan. Kung ang nila sininga din declare na income sa aton is 10,000 and below. Okay. Now, for other employees nato, no, sa pinaka-basic kita sa inyo sininga, basic monthly income. So, 5% man din ang siya. So, for example, if you're earning 20,000, example lang, no, we get 5% of that, that is equivalent to 1,000. Yes. So, sa employed sector natin, ang aton sila nga policy, ang 50% kung unang kaltas sa inyong silingan sweldo kada bulan, while the remaining half kung babayaran sa inyong employer. So, meaning, kung 1,000 ang inyong silingan contribution dapat sa PhilHealth, 500 lang ang ikakaltas, no? So, inyong silingan sweldo, as your personal share, while the remaining 500 ang magbabayad ng inyong silingan employer. Yun, kagdako ang bulig no sang aton nga PhilHealth no, especially no kung wala nato gid pa ngayon no, especially magmasakit kita or we need no nga magpakonsulta, especially sa aton nga mga yakap clinics, kag on top of that may 20,000 pesos kita no nga gamot, medicines, so drugs and medicines nga pwede ma-avail sang aton nga mga kauturan as long as registered sa PhilHealth and then registered sa aton nga mga yakap clinics. Ma'am Jan, may ara kita no nga partnership or agreement ang PhilHealth kag ang PSA, talas about no sa sini nga agreement no kag paano ini makabulig no sa aton nga mga nagaparehistro sa PhilHealth. Yes, may ara kita nga partnership with our PSA. Ang aton sini nga PSA kag ang aton sini nga PhilHealth, may ginatawag kita nga co-location, no? Meaning, kung diin ang aton sini nga opisina sa PhilHealth, may ara man nga counterpart nga personnel ang aton man sini nga PSA. So initially, ang aton sini nga regional office, no, under sa aton sini nga Regional Vice President si Ma'am Marjorie Caballero, nakapag-meeting na actually no yesterday sa aton sini nga PSA Regional Director man, as I discussed sining co-location naton. So initially, ang aton sini nga Iloilo, no, there is aton sa mga opisina sa may Gaisano City, sila ang mag-pilot test, no, sa sining co-location partnership na ginatawag naton. Kada Lunes, no, may ara kita dira nga PSA nga personnel na kung sabihin mag-provide, no, sa ilang mga services dira mismo sa aton sini nga opisina. So, meaning sila, Ma'am Marian, mag-visit ikaw sa PhilHealth office to apply for your PhilHealth ID. Hindi lang PhilHealth ID ang ma-process ninyo, pati ang ibang mga PhilSys ID. Because again, harap naman ang aton sini nga personnel sa PSA. So, hindi mo na kinahanglan magkadto ka sa PSA simply to process your PhilSys lang. Because again, available naman siya sa aton sini nga opisina. Initially, there is aton sa NIO Iloilo. And you know, anytime soon ang aton sini other local health insurance offices, may arat naman schedule, no, ang aton sini nga PSA nga mga representatives para mag-set up na sila sa sini nga desk kag para nga matigayon man naton ang ini nga mga inisyatiba. Kaya gusto naton, Ma'am Marian, no, nga while ang aton sini nga PSA ginasubuman nga dapat ang pagsa aton PhilSys registered, Yes. ang aton man sini nga PhilHealth, parehas man lang kita actually mandato. Yes. So, ginawa na natin, parang one-stop shop na lang, that when you visit PhilHealth, hindi lang PhilHealth ID ang makuha niyo, of course, pati ang niyo sini nga PSA ID. Yun. Ma'am Jan, balikan ko lang, like, is it everyday or may mga scheduled lang no ang aton nga PSA? May schedule lang kita, Okay. Ma'am Marian. Initially,
ang aton sining pagmuna pa lang naton every first Monday of the month ang aton sining local health insurance office. Sabi ko upang iba naton nga mga opisina makapatigayo naman, makaschedule naman kita kung saan ho naman available ang aton sining PSA. Pero sa aton sining pag-conduct naman sa mga external activities naton, ang national agreement with PSA na kung may ara sila ng mga activities outside of the office, they will also invite PhilHealth para na dito man mismo sa ila sini nga activity outside again of the office kung sa barangay man na or sa iban nga mga areas available man not only sa PSA but also si PhilHealth to process your registration sa aton sini as member of PhilHealth. At the same time, iproseso naman naton ang imong assignment sa imong sini nga ginpili na yakap unit. Yun. So, kumbaga it's hitting two birds in one stone, Ma'am Jan, no? Nga, pagkagtumo sa PhilHealth, especially kung first Monday, pwede man ikaw makaparegister dira sa aton nga PhilSys ID. So, Ma'am Jan, before I let you go, any message no sa aton nga mga tagpalamati, especially for those nga mga wala pa nakaparegister, wala pa nakapa-first patient encounter, and of course, sa pag-avail no sang siniman nga registration naton sa PSA no sa aton nga mga LEO offices. Yes, so sa aton sini nga mga miyembro nga nagapamati subo, gina-invite ka muna mo no nga magpamiyembro na sa aton sa PhilHealth. And this time, para mas papahapos sa inyo sini pagrehistro, pwede na kita using aton sini nga online system. Ang initiativa actually, amo man niya ang aton nga response no sa direktiba man sa aton sini nga presidente, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para mapadali kag siyempre make sure naton yung aton sa database may integrity no kag credible naman siya kag siyempre maguhila naton ang ginatawag naton nga bureaucracy sa gobyerno kaya instead na magkatupita sa dalawa kong opisina with the co-location partnership naton with PSA isa lang ang opisina ang aton katuan you can already avail of your 2 IDs from PhilHealth and of course from PSA sa mga wala pa nakarehistro wala pa nakapili sa aton sa Yakap Clinic. Please do so, no? Kaya para ma-maximize natin kung mag-feel ang benepisyo natin para nga malikawan natin ang sakit or malikawan natin ang paglala sa ating sinimang sakit. Pinaagi sa ating sinimang PhilHealth Yakap. Kung sa tingin, may anak kita konsultasyon, may libre na laboratorio, at syempre may anak kita drugs and medicines, plus may cancer screening, pakita nga test na libre man, no? Kung ipatigayon natin whether in a public or private facility. Kagandang mention ko dahil ni Ma'am Miriam, ang damot natin where you are entitled to 20,000 per year, no? Kada miyembro, paupod man ang imo sini nga mga beneficiary. You can choose from any of the 229 Yakap clinics natin in the region. And may ara kita ng 158 na accredited na gamot pharmacies kung sa diin dara natin maabiyan ang aton sini mga outpatient medicines as long as prescribed sa aton nga Yakap. Yun. With this, Ma'am Jan, madamo gid nga salamat no once again sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon sa inyo dira sa PhilHealth Region 6. Yes, madamo nga salamat pa Miriam and more power sa imong tutulong. God bless. Thank you, Ma'am. God bless you. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Janemy Halbuna, ang Chief no sang aton nga Public Affairs Office sa PhilHealth Region 6. So mas madali na mga biyan subong no ang pagparehistro naton. Kung sang una no kinahanglan naton magkagtuno sa LEO o like for example sa Iloilo, Aklan, Capiz, Guimaras. This time, mga abyan, no, kung ara ikaw abi dira sa inyo balay, malayo no ang mga opisina, pero may internet access ikaw. Pwede gid no makaparehistro online. So hambal ni Ma'am Jan no, sa pag-avail no sang aton nga mga services. Kinahanglan mga abyan no makita or kinahanglan no or ang ginapangayo lang is ang inyo dira no nga ID or ang inyong number no sa ID ninyo dira. Hindi kinahanglan no nga physical nga card para nga maka-avail sa mga nanuhay-tuhay nga serbisyo.
by the way ha, kung may ara ka mo dira no nga eGov no nga application, ginalantaw naton subong no sa aton nga eGov application, may ara diri mga abyan no ang PhilHealth ninyo or pwede ninyo ma-access diri no ang inyo nga PhilHealth ID. So pwede man ninyo ini no mapakita or pwede nyo dira no malantaw ang inyong number no sa pag-avail sang mga services sang PhilHealth. And mas manami bagid mga abyan bago nga nagpartner no ang aton nga PhilHealth kang ang aton nga Philippine Statistics Authority no kung PSA naton. So kung magkadto ka mo didto no dira sa Leo Iloilo naton sa Gaisano kag hindi pa kamo or wala pa kamo abin nakakuha no sa inyong PhilSys ID, especially kung first Monday, pwede man kamo makaparehistro. Hopefully no ang aton ibang paging mga Leo diri no sa Western Visayas will also provide no sang ilang schedule para nga matimingan man no sang aton nga mga kliyente. And if we have later on no sa mga schedule, i-post naton dira sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo para nga aware ka mo no kung saan no ang schedule no nga may ara dira nga PSA test sa inyo nga mga Leo. Philippine Standard Time, 1:57 sa hapon. Mga biyan, wala nagkikita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. Once again, no, thank you kanday Regional Director Arwin Rasos ang DSWD NIR kag kay Ma'am Janimy Halbuna ang Chief sang ating nga Public Affairs Office PhilHealth Region 6. Happy birthday sa tanan nga mga nagasaulog sang ilang nga kaadlawan subong nga July 22. Belated happy birthday sa akon nga hinablo si Ayesha Dale, si Isay. Kag syempre sa iban pagid nga nagasaulog man sang ilang kaadlawan, anniversaries. Thank you man sa akon mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga bin ako na lang gid si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential